Good day mga kaputi. Ang project ko ngayong araw ay puro minimal tattoo at ang request po ng ating madam ay ilalagay po ito sa part ng kanyang chest pero sa taas po ito ilalagay. So dali-dali na po akong nag-edit ng design ng ating madam at bali dalawang minimal po yung ipapalagay ng ating madam at yung isa ay inedit ko po dahil gusto daw po niya na mas unique po yung tattoo na gagawin sa isang design na napili ng ating madam. Bali dito ay nagprint na po ako ng magkakaibang size para hindi na po ako uulit na magprint ulit dahil sa consuming po ito sa oras, kaya mininsanan ko na lang at iba-ibang size po yung aking ginawa. Bale yun nga ang advantage kapag nakapag-print ka ng marami at iba-ibang size sa iisang bond paper, di ka lang makakatipid, mas makaka-save ka pa ng mga ilang oras. Bali dito ay pinaulit ni madam yung design na kanyang napili at gusto niya ay sarili niyang design or mag-hand writing ako ng sariling style na gusto ng ating madam. Bali dito ay kung makikita nyo ay ini-edit ko po yung design ng ating madam at ito na po at magsisimula na po kami. At need ko na pong paupuin ng ating madam para may placing na natin yung tattoo na napili ng ating madam. Bali dito ang una naming gagawin ay yung kiss At me syempre ito na rin yung gusto mayroon kong siyang unahin lips. dahil sa part na ito ako nahihirapan. Basta sa part na may collarbone sa may gilid, dun po ako lagi nahihirapan. Kaya kapag may customer ako na nagpapatato ng mga 2 or 3 design at meron siyang ipapatato sa may part na collarbone or sa taas ng dibdib, ay yun ang lagi kong inuuna. Bali sa design na ito ni madam ay isa lamang po ang karayom na aking ginamit. 5RL lang po yung needle na ginamit ko dito dahil sa manipis lang naman po yung letter na gagawin at yun na rin po yung ginamit ko sa lips na nasa taas at yun na rin po yung pinangkulay ko. Hindi naman sa nagtitipid, nasa technique din kasi yan sa pagtatato. Kung alam mo naman na kaya naman siyang gamitin sa isang karayom ay pwedeng-pwede naman siyang gamitin. So natapos na po tayo sa isang tattoo ng ating madam at pupunta na po tayo dito sa part ng binti at ito naman po yung ipapalagay ng ating madam. At ito naman yung pinakamahirap na part sa may part na binti, yung magpe-placing ka ng tattoo. Dahil minsan dito ay nagkakamali ako at nagkikilo po yung stencil kaya need kong umulit. Pero so far naman hindi naman ako nag-ulit at naging perfect naman yung pagkaka-placing ng tattoo ng ating madam. Bali dito ay same needle lang po yung aking ginamit sa nauna niyang tattoo. 3RL lang po yung ginamit ko ditong needle. At ang voltahe na ginamit ko dito ay mga 8 hindi, mali. Mga 6.8 to 7.2 voltage. Doon lang po ako naglalaro sa dalawang yun, mga 6.8 to 7.2. Pero kung saan compatible yung kamay mo at yung accuracy ng paglalining mo ay okay naman kahit saan ka hindi naman siya nasa tamang timing lang yan. Basta yung importante ay malinis at maayos yung pagkakagawa mo sa tattoo na gagawin mo. Ang kailangan lang talaga dito ay konting focus, tamang pigil lang ng hinga. Minsan pag mga straight line talaga ay hindi ako masyadong humihinga dahil kapag parang alam mo na yung pag humihinga ka ay kumikilo yung paglalining mo kapag yung polos mo kailangan mo siyang i-steady, kaya minsan pigil ako sa paghinga para lang ma-perfect mo lang yung tattoo na gagawin mo, lalo na kapag mga thin lines
So, ito na po pala yung finished product mga bossing. Total of mga 1 hour din siguro ang ano, inabot namin sa dalawang tattoo ng ating madam. Kaya hindi ko naman siya pwedeng bilisan dahil ayaw ko naman na maapura yung design ng ating mga client. So, ito pala yung design ng aking classmate dahil humabol din po siya isang 3D na spider at hindi na rin siya nakapagpigil at nagpatato na rin siya. Nainggit eh. At meron pala akong humabol na client at ito naman po yung design na kanyang pinagawa. Hindi ko na siya na videohan ng buo dahil sa mahirap naman mag-video na mag-isa. Nagtatato tapos nag-vlog ka. Yun napakahirap po talaga. At dahil gusto ko rin pong ma-share sa inyo yung aking mga gawa. So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po. Paki-support po ang aking mga vlog at i-follow nyo na rin po ako sa aking mga Facebook page. Salamat!